Okay, magsintayo ang lahat at iyuko ang mga ulo at tayo ay manalangin ng taimtim. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Kamusta kayo ngayon? May lumiban ba sa ating klase sa araw na ito? Ay, mabuti naman kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating klase ay ayusin nyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga nakakalat na basura na nasa paligid. Pero bago tayo dumako sa paksa na ating tatalakayin ngayon ay magkaroon muna tayo ng isang pamukaw sigla na gawain. Okay, sabayan nyo ako. At itaas ang kamay, huwagay-huway. Bilang tayo ng 8. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Okay, maraming salamat sa pakikilahok mga mahal kong mag-aaral. Maaari na kayong umupo. Bago tayo dumako sa susunod nating paksa, may makapagbabalik tanaw ba sa inyo tungkol sa ating tinalakay kahapon? Okay, Rhea. Salamat sa inyong sagot. Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa mga elemento ng dula. Napag-alaman natin na ang dula ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa entablado. Ito ay may mga elemento tulad ng script, ang aktor o gumaganap, ang tanghalan, ang direktor, at ang manonood. Naintindihan ba ninyo ang tinalakay natin kahapon? Mabuti kung ganon. Naway manatili ito sa inyong isipan at huwag ninyo itong kalimutan kahit pa sa mga bagong paksa na atin pang pag-aaralan. Ngayon, para sa simula ng ating bagong talakayan, may inihanda ako dito sa pisara. Sa nakikita nyo, ito ay binubuo ng mga letrang nakabaliktad. Ngayon, gusto kong ayusin at buuin ninyo ang mga ito sa wasto nitong salita. Una, tuksa. Sino ang makapagsasabi sa tamang salita nito? Ano kaya ang wastong salita nito? Tama, ito ay ang sukat. At ang pangalawa naman ay magtug. Tama rin, ito ay tugma. Sa ikatlo naman, ito ay ang salitang musibnunes. Ano kaya ang tamang salita nito? Tama rin, ito ay simbolismo. At ang pang-apat, ano kaya ang wastong salitan ito? Nasko. Mahusay, ito ay sakno. At ang panglima naman, ito ay tankira. Ano kaya ang wastong salita ng tankira? Tama rin, napakahusay, ito ay karektan. At ang panghuli, ito ay salitang tahagaling na nakabliktad. Ano kaya ang wastong salita nito? Tama, ito ay talinghaga. Ngayon, nanaayos na ninyo ito sa wastong salita. Ano kaya sa palagay ninyo ang kaugnayan nito sa aralin natin ngayon? Ano kaya ito? Mayroon ba kayong idea? Sa araw na ito, ating tatalakayin ang paksang patungkol sa elemento ng tula. Base sa ginawa ninyo kanina, ang mga salitang nabuo ninyo ay ang sukat, tugma, karektan, simbolismo, talinghaga, at sakno. Ito ay kabilang sa mga elemento o sangkap ng tula. Atin ngayong isa-isahin ang bawat elemento at katangian ng bawat isa. Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang akdang pampanitikan. Ito ay isang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga saloobin, damdamin, kaisipan, o mga karanasan sa pamamagitan ng malayang pagpapahayag ng mga salita. Ang tula ay may iba't ibang anyo ng tema, pero sa ngayon ay mapopokus muna tayo sa mga elemento ng tula.
Ang unang pag-uusapan natin ngayon ay ang tugma. Ano nga ba ang tugma? Ang tugma ay isang mahalagang elemento sa pagbuo ng tula. Ito ay nagbibigay ng kahulugan at tunog na nagpapahayag ng kagandahan at kahusayan ng sining ng tula. Ang tugma ay ang pagkakasunod-sunod ng tunog ng bawat taludtod. Ito ay may 4 na uri. Una ay ang tugmang patinig na walang impit na nagtatapos sa patinig na walang glottal na pasara o pagbigkas. Halimbawa nito ay dalaga, maligaya. Kasunod naman ay ang tugmang patinig na may impit. Ito ay nagtatapos sa patinig na may glottal sa pasara sa pagbigkas. Halimbawa nito ay ang binata, balisa. Ngayon, kasunod naman ay ang tugmang katinig mahina. Ito ay nagtatapos sa mga titik na L, N, M, NG, W, at Y. Halimbawa nito ay malaman, pagmamahal. At ngayon, ang panghuli ay ang tugmang katinig malakas. Ito ay nagtatapos sa mga titik na B, K, D, G, P, R, S, at T. Halimbawa nito ay alab, payag, bala, palad. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang sukat. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga pantig sa bawat taludtod. Sa tradisyonal na tula sa wikang Filipino, karaniwang ginagamit ang mga sumusunod na sukat: 8, 12, 16, at 18. Narito ang halimbawa ng 8 na sukat. Isda ko sa Mariveles na sa loob ang kaliskis. Isda ko sa Mariveles na sa loob ang kaliskis. Narito naman ang halimbawa ng 12 sukat. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Narito naman ang halimbawa ng 16 sukat. Sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis. Sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis. Kasunod naman ay ang kariktan. Ito ay malinaw at di malilimutang impresyon na nakikintal sa isipan ng mga mambabasa. Ito ay matatagpuan sa mga salita, imahe at istruktura ng tula. Ito ay naglalaman ng mga piling salita at talinghaga na nagbibigay buhay sa mga damdamin at kaisipan ng makata. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng kariktan sa isang tula. Una, sa hardin ng pag-ibig, bulaklak ang iyong ngiti. Kumikislap na parang bituin sa gabi. Ang iyong halik ay parang patak ng ulan, nagbibigay ng buhay sa tigang na lupa. Narito ang pangalawang halimbawa. Pagtawid ng puso sa dagat ng pag-ibig, sa daloy ng alon, walang hanggan kong nararamdaman, isang himala, isang awit ng kaligayahan. Kasunod naman nating pag-usapan ay ang saknon. Ito ay ang pagpapangkat-pangkat ng mga taludtod o linya ng tula. May iba't ibang bilang ng taludtod. Ito ay tinatawag na couplet o 2 taludtod sa isang sakno. Tercet, 3 taludtod sa isang sakno. Quarting, 4 na taludtod sa isang sakno. Quintet, 5 taludtod sa isang sakno. Sextet, 6 na taludtod sa isang sakno. Septet, 7 taludtod sa isang sakno. Octave, 8 taludtod sa isang sakno. Kasunod naman ay ang simbolismo. Ano nga ba ang simbolismo? Ito ay naglalahad ng mga bagay at kaisipan sa pamamagitan ng sagisag,
at mga bagay na mahiwaga at metapisikal. Ito ay ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may kaakibat na natatanging kahulugan. Sa pamamagitan ng simbolismo, ang mga makata o manunulat ay naglalagay ng mga simbolo upang magbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang mga tula. Ang simbolismo rin ay nagpapalawak ng interpretasyon ng mga mambabasa at nagbibigay ng iba't ibang kahulugan sa tula. Halimbawa, ang isang puting ibon sa isang tula ay maaaring magsimbolo ng kalayaan. Diba, kalayaan? Ang ilaw ay maaaring magsimbolo sa pag-asa. At ano naman kaya ang ginto? Okay? Okay, Marco? Tama. Ang ginto ay nagsisimbolo ng kayamanan. Ang panghuli ay ang talinghaga. Ito ay tumutukoy sa mga matatalinghagang salita, mga salitang may malalim na kahulugan at ang mga tayutay. Ito ay pumupukaw sa mga imahinasyon ng mga mambabasa. Halimbawa, ang salitang pagsusunog ng kilay ay tumutukoy sa pagsisipag o pag-aaral. Ang salitang kapilas ng buhay ay tumutukoy sa asawa. At ang tuyo ng papel ay nangangahulugang may magandang imahe. Iyan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng salitang nagpapakita ng talinghaga. Ngayon, gusto kong malaman kung naiintindihan niyo ba talaga ang ating talakayan ngayon. Mayroon ba kayong mga katanungan ukol dito? Mabuti naman kung ganon. At dahil wala kayong katanungan, ako ay magtatanong sa inyo tungkol sa paksa na ating tinalakay. Bakit kaya mahalaga ang pagkaroon ng maayos na sukat at tugma sa tula? Tama, ang maayos na sukat at tugma ay magbibigay ng tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa tula. Ito ay nagbibigay rin ng magandang pandinig sa mga mambabasa at nagpapahayag rin ito ng kalinawan at kaayusan at nagpapadama ng organisasyon sa tula. At higit sa lahat, ang paggamit ng maayos na sukat at tugma ay nagpapakita ng kasanayan at husay ng makata sa pagbuo ng tula. Ano naman ang kahalagahan ng tamang bilang ng mga taludtod o linya sa bawat saknong ng tula? Tama, ang tamang bilang ng mga taludtod o linya sa bawat saknong ng tula ay may kahalagahan sa pagpapahayag ng mga ideya at pagbuo ng istruktura ng tula. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng sapat na espasyo ang makata para may pahayag ang kanyang ideya dahil nagpapanatili ito ng harmonya at balanse sa pagpapahayag ng mga salita. Paano naman nakakatulong ang paggamit ng mga malikhaing salita at piling salita sa pagpapahayag ng karikta ng tula? Tama, ito ay nagpapalawak ng pag-unawa at nagbibigay ng malalim na kahulugan sa mga salitang ginagamit. Sa pamamagitan ng mga malikhaing salita at piling salita, nagbibigay ng mas buhay at mas malikhain ang pagsasalita sa tula. Ito ay nagpapadama sa buhay at kulay sa pagsasalarawan at nagbibigay ng mas malalim na karanasan sa mga mambabasa. Ano naman ang papel ng mga simbolismo sa pagpapahayag ng mga tema at mensahe ng tula? Okay, Ana? Tama. Ang mga simbolo ay mas nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga salita.
at imahe ng tula. Ito ay nagpapahayag ng mga abstrakto at malalim na kaisipan, konsepto at ideya na hindi madaling maipahayag ng tuwiran. Sa pamamagitan ng mga simbolo, ang tula ay nagiging mas malalim at may iba't ibang antas ng kahulugan at higit sa lahat nagpapalawak ito sa pag-unawa ng mga mamabasa sa tula. At ang panghuling tanong ay, paano naging mas malalim at makahulugan ang pagpapahayag ng mga damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng talinghaga sa tula? Tama, sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang may mga tayutay. Ang mga tayutay ay nagbibigay karagdagang kahulugan ng mga salita at konsepto sa pamamagitan ng paggamit ng figurative na pagsasalarawan. Ang mga tayutay ay nagbibigay dagdag sa lakas at bisa sa pagpapahayag ng mga emosyon at ideya na nagpapahintulot sa mga mamabasa na mas madaling maunawaan at makaramdam ang mga ito. Kung naunawaan niyo ng lubos ang mga elemento ng tula, bigyan ng 3 bagsak. Tunay nga ang naunawaan ninyo ang ating paksa ngayon. Ay gusto kong bumuo kayo ng tula gamit ang iba't ibang elemento ng tula at sisiguraduhin nyo na ang bawat elemento ay makita. Hinahayaan ko kayo na pumili ng kahit anong paksa at nasa inyo rin ang nakadepende ang sukat at sakto nito ng inyong tula. Ito ay pangkatang gawain na binubuo ng 6 na grupo na may 6 na miyembro. Magsisimula ang pagbibilang sa bandang ikaliwa na ipinapangunahan ni Alex. Ngayon, pumunta na kayo sa inyong mga grupo. Maaari nyo nang simulan ang inyong paggawa. Tapos na ba ang lahat ng grupo? Magaling! Pakipasa dito sa harap ang inyong mga tula. At para naman sa inyong takdang aralin, makikita ninyo sa pisara ang gawain na inyong sasagutan. Basahin ninyo ang tula at suriin ang tula batay sa taglay nitong elemento. Isulat ang inyong sagot sa isang long bond paper at ipasa bukas sa oras natin. At iyan lang sa araw na ito. Meron ba kayong mga katanungan? Salamat naman at ganun. Ngayon, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam sa inyo, class.